At muli tayong nagbabalik sa Intrigahan sa Kantahan Sessions ngayong Sabado. 3 minuto na po makalipas ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa mga katuwaan dito sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Ito na nga mga kapatid, pag-uusapan po natin ngayong Sabado. Ito pong update na naman kahapon sa UST Angelicum College. Pag-usap-usapan na naman dito ang nag-iisang YS7 Blessed Reginald of Orleans na estudyante na naging issue na natin nung nakaraang Sabado dito sa ating programa, kung saan ang kanyang pag-aantay sa sundo ay may halong kababalaghan. Ngayon siya na naman ang usap-usapan. Ito na naman. Diba? Siya na naman ngayon ang chismis ng mga netizens at ng mga marites at ng mga marisol. Mga baklita kayo. Siya na naman ang usap-usapan ngayon sa ating update, no? Sa ating update sessions kahapon dyan sa UST Angelicum College. Usap-usapan na naman siya ngayon ng mga chismosang kapitbahay. Lalong-lalo na po dito sa ating katuwaan sa ating intrigahan ngayong Sabado. No? Ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay patungkol nga po sa kanya na ating talagang kinaiintrigahan, lalo na't may issue din si Direk dito kung saan kanyang ikinumpara ang jablong si RR. Diba? Hindi ka ba naman gunggong para lang talaga itanong na RR, ikaw ba yan? Kinumpara mo pa talaga. Diba? Kailan ka ba naman hindi ka kapal ng mukha, nakakaloka ka. Nakaka-turn off, 'di ba? To the highest level, mga baklita. So ayun nga, ito nga mga kapatid, no? Usap-usapan na naman siya ngayon ng mga chismosang kapitbahay, ng mga marites at ng mga marisol to the highest level. At itong ating topic patungkol sa kanya ay medyo kakaiba, lalong-lalo na narinig pa ng dalawang tenga namin ni Direk ang kanyang pagtawa. Hindi na dinescribe ni Direk kung anong uri ng tawa yun. Tawa ng sanggol. Tawa ng sanggol. Sira ulo ka, Direk. Anyway. Tawa ng sanggol daw, mga baklita. Anyway. Ayan nga, pinaliwanag na ni Direk, narinig nyo naman siguro ngayon, tawa raw ng sanggol. Dinig na dinig ng dalawang tenga namin actually. Kaya tingnan ninyo, pati kami napaisip. Hindi na namin alam anong gagawin namin. Gulat na gulat talaga kami nung narinig namin ang pagtawa niya. Ang lapit ng distansya. Ang lapit ng distansya niya, mga kapatid. So ayun nga, no? Kaya siya napag-usapan ngayon ng mga marites at ng mga marisol sa ating mga panay-panay ang komento, ha, mga netizens, yung mga chismosang kapitbahay, mga marites at mga marisol. Alam niyo na siguro bakit ako napadali nung nag-update kahapon bago siya tuluyang kinantahan sa prayer meeting, diba, na nakakagulat. Usap-usapan siya ngayon. Ako mga kapatid, issue pa rin siya dito sa ating programa. Lalong-lalo na po dun sa mga nababadali. Nakakaloka talaga. Lalong-lalo na po dun sa mga napapadali, ha. Usap-usapan na po siya ngayon. Kaya tingnan ninyo ang inyong mga komento. Tingnan nyo ngayon yung mga kino-comment ninyong kung ano-ano. Napapadali lalo ako. Diba? Ibahin nyo na po ang panahon ngayon, mga kapatid. Napapadali lalo ako kapag sigwaping ang naging issue rito. Nako, pag naging issue yan, ako si Direk ipapakalat niya sa dyaryo. Kaya tingnan ninyo, dalawang tenga namin ni Direk magkadikit. Magkadikit nung narinig namin ang tawa niya na para daw sanggol. Sige na, Direk, ipaliwanag mo kung bakit. Baklita ka kahit kailan. Father George! Yayari ka talaga kay Father George. Ay, nako.
Anyway, mabalik tayo sa topic. So mamaya, itutuloy natin ang ating katuwaan patungkol pa rin dun sa mga iba pang sa mga iba pa nating updates kahapon. Ito pala, dadagdag ko na. Baka makalimutan ko tong ikwento. Magdadagdag lang ako ng konting hanap ako ng music na matindi. Dahil lang naghahanap pa ako, teka lang. Ayan, so tingnan natin to. Wait lang. Eto na, Gar! Ang isa sa mga estudyante ng YS6, Blessed Raymond of Capua, na si Sebastian A. Villanueva, o mas kilala sa tawag na Savi. Nako, yung tinalakay ninyo last week na nahagip ng camera at nakalabas ang dila. Eto na naman siya, naging issue na naman dahil nung ako po'y nagpaalam sa kanya, nagpaalam din siya sa akin. Diba? Nakakagulat po yun. Yung tipong ikaw na nga tong nananakot nung outreach program last week. Pinapaalala ko lang sa inyo kasi hindi pa to gaanong detalyado. Pinapaalala ko lang sa inyo na kapag napadali kayo, hindi ko na issue yan. Magsasabi ba naman ako kung hindi nyo alam, di ba? Nakakaloka kayo. So anyway mga kapatid, habang ako nag-update sa Gate 1 kahapon, araw ng Biyernes, September 19, 2025, kung saan nagsimula ang nobenaryo ni San Lorenzo Ruiz de Manila at ng mga kasamahang martir, tanghaling tapat pa po yun, tanghaling tapat pa yun. Nakaprograma pa ang D1 1206 sa sa programa ni Danny Lagman, tanghali na lang ang tapat, di ba? 30 minutong balitaan yun. Kaya nako, hindi na nga ako nakapakinig kanina ng news headlines kanina ng tanghali, kaya napaisip na lang ako. So ayun nga mga kapatid, pabalik tayo sa issue, balik tayo sa topic. So ito nga ito nga po, ang mga nangyayari po nung kahapon, ay kakaiba. Lalong-lalo na't nung nagpaalam si Sabi sa akin. In fairness, kahit hindi pa niya ako kilala, sabi ko pa naman gano'n, nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, bye-bye. Sumagot din siya, bye-bye. Gumanon din siya, as in! Dinig na dinig ng dalawang tenga ko. Nakakagulat, di ba? Ibahin niyo ng panahon ngayon. Laktawan na yan kung tutuusin. Kung hindi ka ba naman talaga mapadali ng bahagya. Grabe, di ba? Kaya tingnan ninyo, bahagya ang gulat ko nung nakwento ni Direk sa akin kahapon yan. Ay, nakwento mo ba sa akin yung kahapon? Parang hindi, Hindi pala. Sorry. Kaya bahagya na rin ang gulat ko nung talagang nagpaalam si Sabi sa akin, gulat na gulat ako, nagbabay siya, as in, sumagot siya, dinig na dinig ng dalawang tenga ko. To the highest level pa. Kaya tingnan niyo nung ako'y nung napaisip ako, wala na akong nasabi. Natawa na lang ako ng kusa. Kusa na lang ako natawa, wala na akong ibang sinabi, ha. Yun lang. Kusa lang akong natawa, hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. So ayun nga, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Oras po natin, 12 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa mga katuwaan dito sa Intrigahan sa Kantahan Sessions. O anong nangyari? Anong naging reaction ninyo nung nagpaalam si Sabi sa akin? 'Di ba? Ang ganda ng reaction ko. Pero natawa lang ako ng kaunti nung nasa loob na siya ng sasakyan. Nagpapaalam dapat ako nung nasa loob na siya ng sasakyan, nagpapaalam na magbababay na sana ako. Maggagano na sana ako, hindi niya ako nakita. Doon sa mga previous updates, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hindi niya talaga ako nahalata. Kahapon lang, doon na siya talaga nagpaalam.
Nakakaloka. 4 na araw ang lumipas noon, Lunes hanggang Huwebes, hindi na nagpaalam sa akin kasi hindi niya ako nakita. Nakakaloka ka, Sabi. Ang bihira ka. Kaya ayan, tingnan ninyo ngayon, kahapon lang siya nagpaalam sa akin matapos ko magsabi ng babay. Diba na nakakaloka yun? Unawain nyo po mga kapatid, maraming napadali sa lagay na yan. Gaya na lang ng binanggit ko ng mga nagdaang senaryo ng ating kantahan, nung hindi ako umero nung Friday bago nag-prayer meeting, di ba? Ang daming naganap nun. Kaya tingnan ninyo, patay-patay yung gulat namin, natataranta talaga kami. Diba? To the highest level, in fairness. Marami po talaga mga nabigla dyan. Kaya isipin ninyo, maraming senaryo na nangyayari, di ba? So, dun pa lang sa nakita natin, sa nakita ninyo, maraming nagulat, di po ba? So, yun na nga mga kapatid, marami siguro sa inyo ang nabigla at nagulat doon po sa senaryong iyon na nakita natin one time, di ba? Kasi ang dami talaga mga nangyari dito na hindi natin gaanong maunawaan kasi ang dami po talaga sa mga panahong to ang talagang hindi gaanong makaunawa. Anytime, anywhere na ikay magpapaalam, dapat Monday to Friday, iyon ang tamang gagawin mo. Hindi yung lalaktawa mo yung 4 na araw, hindi ka nakapagpaalam dahil di mo lang ako nakita. Nakakaloka. Kaya tingnan niyo yung ginawa ni Savi kahapon, ang ganda nun. Hindi kagaya nung 4 na araw na nalaktawan niya na dahil hindi niya ako nakita, ibang usapan na yun. Ang layo, di ba, na nakakaloka. Hindi niya talaga malaktawan yung 4 na araw na yun na hindi niya ako nakita upang magpaalam. Pero kahapon, grabe, nagpaalam talaga siya. Matapos kong sumagot. Diba? Hindi ka talaga magugulat sa lagay na yan. Isipin mo, 4 na araw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes na hindi mo ako nakita para lang magpaalam sa'yo. Nakakaloka. 4 na araw mong nilaktawan yung pamamaalam ko. Pero kahapon, no? Isipin mo yan lang ang naka-queue, yan lang ang naka-check-in. Pusang gala. Hindi ka talaga magugulat ng bahagya doon. Diba? Pansinin yung maigi. Yung nangyari po doon, nung nangyari pong pamamaalam ni Savi kahapon, yun ang talagang napadali ako. Bakit? Kasi ito talaga mga senaryo na tulad niyan, ibang usapan na yan. Lalo na magkaterno pa, diba? Nakakaloka. So, ayun nga, no? Maraming mga nangyari kahapon na talagang di namin mawari. Kaya tingnan ninyo yung pinsan ni Daniel, hindi na isinabay ni Kuya Mon upang umuwi. Oo, isa pa yan. Ay, habang nagsa-sound trip ako, nakikita niya tayo. Nakakaloka. Habang nagsa-sound trip tayo, nakikita tayo, nakakainis kaya. Wala pa yung sundo niya, inaantay niya eh. Diba? Nakakainis, Diyos ko Lord. So, ayun na nga. Grabe, diba? Usap-usapan ngayon yan, mga kapatid. Usap-usapan ngayon yung issue natin kay Guaping. Lalong-lalo na kalok-alike pa raw ni Ar yung pagtingin na yun, na kinumpara niya pa talaga. O, diba? Nagiging issue na siya, diba? Nagiging issue na siya ni Direk. Lalong-lalo na pag siya ang umere, iba siya kung magkwento. Toxic. Samantalang ako okay lang, hindi naman gaano ka-toxic, di ba? Excuse me sa mga nag-aano pala, hindi ako toxic para mag-tackle ng topic, ha? Kung meron mang toxic dito kung meron mang toxic na anchor dito, si Direk 'yon, alam niyo na. Si Direk po ang toxic mag-tackle ng paksa kapag siya ang umi-air sa programa. Kapag alam nyo nang siya ang tumatakil o tumatalakay ng mga paksang gusto niyang talagang talakayin, toxic na yan, mambabagsak na yan. Diba? Sinasabi ko sa inyo, magaling manlaglag yan si Direk, isipin nyo yan.
Hindi kahit ko anchor ko yan, madali lang manlaglag ng kung sino-sino, parang si Father George nang lalaglag, pero ako ang sinisisi. Parang ilaglag ako, nakakaloka. Naalala nyo na nangyari sa Saint Peter nung Huwebes. Ang daming nangyari nun. Sunod-sunod ang funeral duties ko. Unang-una, sa death anniversary ng may-ari sa garahe, na si Ronnie Ramos. Sumunod na nangyari, pumunta naman kami ng St. Peter, kung saan isa sa mga miyembro ng Mother of Jesus Chorus ang namatayan ng inaanak o ng isa sa mga MOJ o Mother of Jesus Chorus na choir, namatayan ng lola. Kalilibing lang kahapon. So, ayun nga mga kapatid, on behalf ng aking programa, sa programang Intrigahan sa Kantahan Sessions, Kuya Mac, naikiramay kami sa'yo sa pagkawala ng iyong lola na pinuntahan namin nila Ate Jen at ni Kuya Rafi kahapon, ni Kuya Rafi nung Thursday. Kami ay taus-pusong nag-aabot ng pakikiramay sa inyo. So mga kapatid, eto nga para mapadali kayo sa pag-uusapan pa natin, marami siguro sa inyo naka-witness anong inyong mga reaksyon sa nangyaring update sessions kahapon, lalong-lalo na wala si King dun, wala pa si King Daniel nung bumungad ako, di ba? Parang nakauwi na nung hindi, antay ako ng antay, isang oras ako naghihintay sa isang oras ako nag-aantay sa gate 1. Ni Singkong Duling sa sasakyan nila King, wala akong nahalata, wala akong nakita. Hindi ko alam kung anong oras silang umuwi, kaya nagulat ako. Bakit wala doon si King, tanghaling tapat na, oras dapat ng labasan nila, biglang umuwi? Nagulantang talaga ako, bigla ko nakita, wala na sila! Kaya kung napapansin nyo mga kapatid, tingnan nyo tong mabuti. Marami siguro sa inyo nakakaalam nito, kaya gulat na gulat kami, dahilan nga dun sa issue na yon na tinalakay ko para sa inyo. Marami kasi sa panahon na to ang napapadali talaga ng bahagya, kaya tinanin nyo ang nangyari, wala na talagang naabutan kahit sino ang inyong anchorman nung nag-update. Ang naabutan ko lang yung pinsan ni Daniel, si Guaping, at tingnan ninyo yung mga ibang YS6 na estudyante, gaya na lang ni Sabi na nagpaalam sa akin kahapon, inabutan ko rin. Samantala, yung iba niya mga kasama, wala na, di ko na naabutan pagkabalik ko ng gate 4. Si McCoy, si Siler, si Seb, si Kobe, hindi ko na naabutan yung apat na yun. Dapat nga sila ang uunahin kung sila dapat ang uunahin. Biglaan ng pagsugod ko sa gate 1 kasi nandun pala si Brendan. Hindi na ako nakadiretso. Diretso na lang doon, nag-aantay. Wala na eh. Hindi ko na inabutan, parang paalam, sabi ko next week na lang. Sa Monday na lang sabi ko. Nakakainis, di ba? So ayun nga mga kapatid, tuloy-tuloy tayo.